Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ang atin pong tatalakayin at pag-uusapan ay may kinalaman dito po sa usap-usapang si Kim Chiu ay nagtatampo. Paano ba naman? Ito daw po kasi yung ginawa ni Paolo Avellino. So, kahit naman daw po sila ay magtatampo kung at maiintindihan nila si Kim Chiu dahil katampo-tampo naman daw talaga. Parang wala daw po sa usapan yun. Ayan, ano ba to? Alamin nga natin yan. Kaya tumutok lang po kayo hanggang sa dulo. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated pat ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And ngayong gabi, pag-usapan natin, una nating pag-usapan ang tungkol dito sa mga problema na kinaharap ni Kim Chiu. Grabe, hindi mo akalain na ang isang tulad ni Kim na wala naman pong ginawang masama, ay grabe yung pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Alam nyo, medyo maku-question nyo, bakit? Ano bang nagawa ni Kim Chiu? Wala naman siyang ginagawang masama, pero bakit parang ganito na lamang siyang pahirapan? Buti na nga lang daw at nandiyan si Pao na nakaano po sa kanya, ang tabay. So first po na big na na-encounter ni Kim Chiu ay ito pong pag-ano po niya. Ito talagang napakalaki nito. Siyempre, life and death na yung pinag-uusapan. Dahil nga, na-ambush si Kim Chiu, di ba? Grabe, biruin nyo yan. Wala naman pong kaaway si Kim Chiu, wala naman pong naagrabyado. Maski siya, hirap na hirap isipin anong nagawa niya para gawin po iyon sa kanya. Buti na lang po talaga at siya po'y iningatan ng Panginoon. Kaya siya hanggang ngayon nandito at bibigay saya sa atin. Tapos isa rin po itong bawal lumabas. Grabe. Nalala ko rin yung kwento ni Kim dito na kung saan ay talagang gusto na niya magsaalbalutan. Talagang gusto na niya sumuko that time kasi grabe talaga yung bashing sa kanya. Na para bang hindi po nagkamali sa tanan ng buhay nila yung mga bashers ni Kim Chiu. Grabe po yung pinagdaanan dito ni Kim. Pero, ayun, sa kabila ng gusto po niyang sumuko na, dahil sa pagmamahal ng mga fans and of course, tulong na rin ng kanyang pamilya, eto po siya at lumalaban. 'Di ba? Grabe talaga makapanghusga po yung mga tao. Sobra din talaga pinagdaanan dito ni Kim. Then, ang sunod ay eto, yung tungkol po sa kanila ni Gerald. Grabe din ang batikos kay Kim dito sapagkat nasabihan nga po siya ng walang utang na loob at meron pa sinagot si Kim Chiu na kung saan ay blinak niya. Paano ba naman kasi ini-invalidate yung feelings ni Kim Chiu. Nasakta naman po talaga siyang tunay at hindi lang naman siya kundi lahat po ng naging Kimerald fans, di ba? So, ayun, hindi daw siya makamove on and naging malaking usapin din po yan. Pero si Kim, sinusubok na rin po kasi ng panahon, kaya medyo saglit lang din ito, lumipas din naman. Sayang nga hindi nakasama dito yung Deserve na talagang binoykot pa, diba? Yung My Love Will Make You Disappear. Isa din yun hindi lang napasama dito. Yung last dito is yung, pinakamalaking problema ni Kim Chiu. Kasi pinakamahirap na desisyon na kanyang ginawa ang kanya pong kasuhan, ang kanya pong ate, ang kanyang mismong kapatid na si Ate Lakam. So, napakabigat ito kay Kim and ito yung pinaka-latest na sobra talagang masasabi mong si Kim Chiu ay hinahamon talaga ng buhay. 'Di ba? Pero sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na yan, ayan nakikita po natin si Kim as strong, nakangiti palagi, nagbibigay ng saya sa mga fans.
Pero ramdam nung iba na front lang yan ni Kim. Pero yung totoo talagang siya po ay nangangailangan ng suporta kasi mabigat talaga ang kanyang pinagdadaanan at yun din ang kanyang ginamit na audio sa kanyang reels nitong nakaraan. 'Di ba? Nakakapagod naman talagang sabihin ikaw ay strong. Gayong ang kailangan mo talaga ay yakap at suporta. Minsan kasi kapag sinasabi kang strong, naku, walang masyadong sumusuport kasi kaya mo na yan. Parang gano'n. Anyway, dumako naman tayo sa ilang mga reaksyon na ating kakimpaw hinggil sa nagdaan nating update. Sabi dito ni Ma'am Carmelita Rosada, shout out sa'yo. Sana happy ending. Very sad the whole story. Dapat happy ending. Part of the script ba to? Yan ang hindi po natin alam. So, abangan na lang po natin, medyo masakit po at mapanakit ang mga episodes. But, umaasa ako kasi sa mga Korean short, telenovela, wala namang masyadong sweet-sweetan. Pero, sa ending, bawing-bawi naman. So, sana ganun din yung gawin nila dito para maging bawing-bawi naman po sa lahat, 'di ba? Sa kabila ng pinagdaanan ni Vincent and Estella, 'di ba? They deserve an happy ending. Sa ngayon nagkakagulo nga rin po yung mga fans na Ano bang mangyayari? Bakit ganito? Parang ang bilis nga daw bitin na bitin talaga. Parang yung kinat na daw. Talagang parang minamadali para pati daw po editing. Pero yung acting ay napakahusay at yung pagkakasulat ng istorya. Sa production lang po ata talaga. I mean sa editing, yung may mali. Kasi parang masyadong minadali. Samantala, sabi naman dito ni Norma Dayag, maganda rin gabi. Gandara, good AM dito. Dito matitest yung katatagan ng bawat isa kung makakatambal sila ng ibang babae o lalaki. Kaya ikaw, Jane De Leon, doon ka lang sa club, magpasiklab para mapansin ka at may pera ka pa. Tapang ng apog mo, hindi ka pa nakaabot sa inabot ni Kimi namin. Bakit naman lumabot na tayo sa pang-aaway ng ibang artist, di ba? Wala namang masama na mapangarapin or mangarap na makatrabaho si ganito, ganyan. I don't think na may ginawa siyang mali sa parte na yon. Ang mali lamang dito ay kung si Paolo Avellino ay magpapatukso. Doon magsisimula ang kamalian. Anyway, siguro gusto lang din nilang putulin bago pa man magsimula. No? Advance ang ilan natin mga kakimpaw fans. But anyway, sabi niya nga dito, para kung sino na umakto sa Christmas special ng ABS-CBN. Umayos ka, Jane, din yun sa wish mo. Hindi ka nga pinapansit. Ay pilit ka pa rin nagpapapansin. Ayan. Na lang ang beauty ka. May beauty ka naman. Tiyak na pag-aagawan ka pa. Ikaw yung nagpadala ng kay Paul. Ano daw? Grabe naman mga revelasyon yan. Sa CP niya, but he is now it. Kapampangan ka, Jane De Leon. So, pwede ba? Huwag mong akitin si Paulo kahit itambak mo pakatawan mo kay Paulo. Hindi nga, commit movie na Darna. Kasi kulang ka sa arte at no chemistry. Alam niyo, sa totoo lang, ayoko ng mga ganitong usapin na para bang meron pong pambibintang etc. Ganto, ganyan. Kasi alam niyo, kayo rin po mapapahamak dyan Kaya nais kong pangaralan yung iba, na wag po nating ugaliin na ang maging toxic ka. At masyadong kung makapang-bash sa iba. Anyway, dumako naman tayo dito sa kilig ng mga kandidata kay Paolo Avellino. Sino ba namang hindi kikiligin? At kung ako'y nandyan din, abay talaga naman kung isa ako sa mga kandidati, napakis, napahag na rin talaga ako kay Paolo Avellino. As in, kasi hindi mo naman naakalain sa tanan ng buhay mo, 'di ba? Mai-experience mo 'yan. Pero alam nyo ba, meron kasi mga kimpaw natin na masyadong sensitive na kung saan sabi baka nga raw po magtampo.
itong si Kim Chiu. Paano ba naman daw po kasi sa pag-kiss or pagka-kiss kay Paolo, parang ngiting tagumpay pa daw nga po si Pau. Tumawa po si Pau noon kasi nga grabe yung reaction ng babae na halos maganda talon-talon sa sobra pong kilig talaga. So natawa si Paulo. For me naman, natawa si Paulo. Hindi po ngiting tagumpay dahil siya'y nahalikan. Grabe naman sa ngiting tagumpay dahil nahalikan. Para niya naman sinabing uhaw na uhaw sa halika itong si Paulo. Hindi naman po siya ganun. So, wag natin sirain yung image ni Pau na parang ginawa niya namang manyakol si Pau noon. Hindi po siya ganon. Ginawa niya lang po yung trabaho niya and I think talaga naman pong nagawa ni Paula Avellino kasi nandun siya para po magpasaya. So, si Pau naman kasi game naghin din po talaga na magpasaya ng mga tao. So, wala pong masama dyan. Ito po ay isang beses lang naman mangyari sa tanan ng buhay nila. Tapos, crush din nila si Paulo. So, kahit naman siguro kayo nandun ay yayakapin niyo pa si Pau. So, ayun lang naman. Pero, ayun, yung iba worry for Kim. Baka daw nga magtampo. Kasi nga, niting tagumpay si Paulo. Kayo, anong inyong say patungkol dito? Comment nyo nga dyan sa baba. And hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod natin, chikas. Maraming salamat at ingat po kayo lagi.